Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you first half ng August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga, para sa details, is punta ka sa description below o sa pinaka-YouTube ko. Nandiyan po yung link ng aking FB. Paki-message na lang ako sa messenger. No, para yan. Check nyo maigi para hindi rin kayo ma-scam. General reading, Taurus. Hindi mo personal reading to, ha? Energy reading tayo. Taurus. Okay, meron kang rooster. May mga manok ba kayo? O pangsabong? O nag-aalala ba kayo manok? O mahilig ka sa manok? Baka naman ulam mo is manok. Okay. An arrogant, boastful person you should not cross. Okay. Medyo habaan mo lala yung pasensya mo pagdating dito, no? Kasi may tao, no? Pwedeng anak, magulang, kapatid. Basta there's a connection. May connection ka dito kasi nito yung house. Yan yung mga taong mayabang, hambog, kala mo kung sino, may mga talak ng talak, ang daming sinasabi, ganyan, kung sino man siya, okay? And syempre, basta habaan mo lang yung pasensya mo pagdating dito, or wag ka na lang di makisawsaw, or wag kang maging patolero o patolera. And obstacle to overcome. Kung titignan mo dito, is unti-unti magkakaroon ng mga recovery in some aspect of your life, Taurus, sa iba sa inyo, no? Or syempre, isa rin yun na don't lose hope sa mga bagay-bagay kasi andito nagtutubuan na yung mga dahon or puno, di ba? Pero still, is mas mararamdaman mo yung recovery this time, mas mararamdaman mo yung pag-aang ng energy, pero syempre, yung mga distractions in life is ingat ka pa rin. Kung titiran ko si Hill at si Rooster, isa din yung point na huwag ka rin masyadong pabigla-bigla ng sitwasyon o pabigla-bigla sa mga bagay-bagay, okay? Pwede rin kasi na yung ikamis mo or pwedeng hindi maging maganda yung outcome. And we have the rat. Tingnan nyo, baka may mga daga kayo, baka makakita ka ng daga o meron kang hamster, mag-iingi ka sa mga pupo nila or sa mga ihi nila, ganyan, or baka makagat kayo, mag-ingat kayo. Someone's working against you behind your back. Pwedeng may tao talaga na hindi magiging good term or may tao na nagmamatsyag or ikaw ito or may tao na may lihim or may tao na may masamang pakay o may taong may masamang ginagawa. Okay? Ang dami mong blockage, oh. Sana hindi ikaw ito. Yan. Mag-ingat ka na lang din at makiramdam ka. Okay? Makiramdam ka. You need to trust sa intuition mo at as in, makiramdam ka. Kasi yun yung makakatulong para sa iyo. And of the dark woman, dealing or relationship with a woman with a dark complexion or hair. Pwedeng ikaw ito, kung babae ka, pwedeng kapatid, anak, magulang, karelasyon, o pamangkin, maybe, or pwedeng isa siya sa rooster, or isa sa sarat, di ba? Na may taong may masamang pakay sa'yo, o kaya is taon na tatalak siya ng tatalak. Di ba? Pwedeng na doon sa point na yon sa iba sa inyo. Or pwede may mga kakilala kayo na mga nasa China, Korea, Japanese, yung may mga singkit, Hong Kong, Taiwan, yan. Baka may makakilala kang connection ka na tao, no? And also, have the vulture, aba, ano ba to? Puro hindi maganda. Okay, have depression, anxiety, worry that someone is against you. Doon talaga, may blockage ka talaga, no? Kasi kung tingnan mo doon, this a dark situation or dark thought situation, marami may mararamdaman ka depression, anxiety, o pag-aalala, pwedeng nandun sa point na yun, pwedeng sa pamilya mo kasi andito si Rooster, pwedeng sa mga taong makakausap mo, sa mga communication, news, text message, or sa paligid mo, or sa trabaho mo, pwedeng nandun sa point na yun, ano? Kaya mag-ingat ka, huwag ka masyadong magpa-stress kasi hindi rin naman nakakagod dyan. Okay? Or pwedeng umiwas ka na agad para hindi ka ma-stagnant with come dito sa situation na to. Okay, pwedeng sa babae na to, di ba? Or pwedeng siya ito sa'yo, magkaroon ka ng anxiety and depression pagdating sa sitwasyon. Or kung saan, pwede rin kasi sa family kasi meron tayong house dito. Or pwedeng related siya sa house, mana, trabaho, kasi ito nasa labas siya, di ba? O kaya is mga connection when it comes sa trabaho mo sa iba. Ay,
Ano ba naman tong card na to? Someone will try to make you do something against your will. Nami ka bang kaaway? Maaaring ito is nagbabalak, ano, para sa iba sa inyo. Maaaring may mga nagbabalak or may mga tao talagang nakakonect sa'yo na masyado sila yung nagiging obstacle mo sa buhay. Pwedeng nandun sa point na yun, ano, pwedeng nandun. Or basta makaramdam ka, ito problem yan di sa club kasi. Problem yan, may mga bagay o pain na mararamdaman sa iba sa inyo. Yung mga tao na pwedeng sisiraan ka, may mga masasabi sa'yo, o kaya mga tao na sa paligid mo na nagganyan talaga sila, di ba? Medyo iwas ka na lang. And we have the waiting for a news package or letter. Mari may mga hinihintay ka, no? Pwede mo, umorder ka, o kaya may nagpadala sa'yo, di ba? Mga ganyan. May mga paghihintay. Ako na nakikita sa iba. So, may mga ibon ba kayo? Wind chime, peace and harmony. May mga wind chime ba kayo? O ganito yung point na kung sa relationship to or sa mga connection, someone want peace. Gusto niya na pagkakaisa, pagkakasundo, or peace. No? Gusto, parang iba siguro sa relationship, gusto niya na apology. Ganyan. Or gusto niya lang siguro din sa iba is gusto niya ng pagkakaisang muli. Pwedeng na doon sa point na yon. No? Or pwedeng may naghihintay. Kasi meron tayo nito, the messenger. Pwedeng may naghihintay, to connect. Kanya, may naghihintay to connect na doon sa point na yon. Pwedeng tao sa nakaraan. Or ikaw, baka may hinihintay ka to connect. Pwedeng na doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is, yun nga, alam ko naman na siguro this August is mas mararamdaman mo or baka hindi ka rin magpapabother dito sa situation na to. Or pwedeng halimbawa, you are in a peace and harmony situation tapos maaring may tao na connected ka or ko-connect sa'yo na ganito yung energy nila. Pwedeng hindi ikaw yan. Pero ikaw yung energy na to. Pwedeng nado sa point na yun. Maaring makaka-receive ka ng communication text message, diba? Na ganito yung nararamdaman nila or ganito yung sitwasyon nila. Na pwedeng humingi sila ng tulong sa'yo or kung ano man yan. Pwedeng nado sa point na yun. Sa iba gano'n, ano? And then, syempre, kung magkakaroon man ng mga ganitong sitwasyon na ito, yun nga sabi ko, huwag ka magpa-stagnant, no? Mag-focus ka lang sa mga dapat mong fokusan. Sa iba naman sa inyo, maging aware ka. No, maging aware ka. Ibig sabihin, huwag ka masyado magtitiwala sa mga nasa paligid mo. Kasi dito may nagpamatsyag sa iyo. Baka mamaya yung kausap mo, isa na yan sa magbabackbiter sa iyo, di ba? Ingat ka na lang din. Okay, peacock, beware of a great pride. Ibig sabihin, may tao na mataas ang pride, mataas ang ego, mayabang. Kasi andito rin si arrogante, di ba? Mayabang, hambog, kala mo sino. Kala mo, parang sa trabaho lang, di ba? Kala mo, porkit matagal na sila, kala mo naman sila na yung may-ari ng kumpanya. Di ba? Yung mga ganong sitwasyon. O kaya, yung mga nagmamarunong, nagmamagaling. Ganyan. Yung mga, basta, may masasabi. May mga gustong sabihin na nasa mali naman sa iba sa inyo. Mag-ingat ka lang. Kung ikaw ito, syempre, nandun yung point na i-level mo lang no, yung pride mo. Okay? Also, wake up to peacock tsaka kay wind chime. Baka makakita ka ng peacock, ano? O baka may alaga kang peacock. O kaya, dito sa bird na to, wind chime and bird, alam mo yung point with the peace and harmony, may tao na gusto niya magpasalamat sa'yo, or ikaw sa kanya, pwedeng nahado sa point na yon. Para alam mo yung point. Kasi si peacock kasi kapag yung, ano yan hindi kala mo ano yan, mga ibon-ibon lang yan or mga ano ba yan, basta pikak-pikak lang. Hindi. Matatalino sila. Sila yung tao, sila yung tao. Sila yung ano na, pag alam nila na may taong tumulong sa kanila, may taong naging kind sa kanila, alam mo yung bubukan nila yung ano nila, yung ganito. Pag binukan na nila yan, ibig sabihin, pasasalamat yun. Yun ang sign nila sa mga taong nagiging mabait sa kanila. Tsaka tandaan nila yun. Kung sino. Yun. Maring may tao na may mga papuri, pasasalamat, situation, pwedeng nado sa point na yun. Ako na nakikita sa iba, sa inyo. Lagay natin yan. Grateful and gratitude to Yan. Pero dito may tatalak pa rin Parang may taong, kung titignan ko dito, may taong hindi makamove on sa situation.
Yun ang nakikita ko dito. Pwede may tao na nagbabalak ng hindi maganda. Pero iba dito na in a peace and harmony na kasi ano, sa iba. Pero siguro iwas na lang din kayo sa mga ganitong tao. Baka may mga connected ka na ganito sila, 'di ba? 'Yun. Tingnan natin energy ni Taurus. Ano 'yun, universe? Ten of Cups yun. Okay, when it comes sa iyong energy, sa iyong energy is, masaya naman yung nakikita ko sa iyo dito, masaya, pero may mga bagay o sitwasyon na nakapagpapastak sa iyo. Yun ang sabi dito. Pwedeng related sa family, sa iba, no? Pwedeng nandun sa point na yun. And then also, when it comes sa yung energy, sa energy mo kasi, there's a new beginning happen into your life. Or may mga bagong magsisimula in life sa nakita ko sa dito. Or pwede rin sa iba sa inyo is meron kayong mga bagay na gusto nyong simulan, ganyan, na sitwasyon. Pwede sa iba sa inyo is ikaw or someone who's connected sa iyo or pwede may mga nakakausap ka or may mga nare-receive ka na bird, communication, news, or letter maybe na nakapagpapa-drain sa'yo, nakapag-i-stagnant sa'yo, or nakakapagpabigay sa'yo ng frustration, pwedeng nahandong sa point na yon. Or pwedeng related sa family, yung iba, no? Pwedeng nahandong sa point na yon. Or mga bagay na gusto mo, pero it's more on family kasi nakikita ko eh. It's more, self mo naman ito sa nakita ko dito. Pwedeng iba kasi connected siya sa family sa nakikita ko dito. Sa energy mo rin, andun yung point na meron kang mga plano or may mga plano ako nakikita na either this is a delay or may mga plano na hindi mo na hindi mo mapupursue. Yun ang nakikita ko dito. May mga plano or may gusto kang i-pursue na mga plano na hindi mo pa siya mapupursue or hindi mo siya mapupursue. Sa iba, this is a delay. Pwedeng nando sa point na yon. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba, delay ah. Sa iba dito, nawawala sa plano eh, no? Yun ang nakita ko. Hindi ko alam why. Pero, it's more unhappy yung iba dito. Happiness kasi ito eh. It's more unhappy situation ako na nakita. Siguro mayroong mga bagay lang na hindi pa totally tapos, no? Nandun sa point yung iba. Tingnan natin yung ano parating sa'yo. Parating kay Taurus. So, iba sa inyo, baka makaramdam kayo ng katamaran, ganyan. Or pwede rin na may tao na may pagkatamad. You feel incomplete dito, oh, sa iba. Parang feeling mo, parang may kulang. Parang may hindi ka na kumpleto or something. Parang ganun. Either may kulang o parang may hindi pa kumpleto or hindi mo na kumpleto, ganyan. Parating. Okay, oh. Bakit may binabalik-balikan ka? O may pabalik-balik na sitwasyon. Basta tandaan mo palagi, the choices is always available is in yours. Okay? Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Kung gusto mo magbago yung buhay mo, yung destiny mo, huwag mo nang gawin yung mga hindi dapat. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo is
may mga unexpected, a blow of emotion happen into your life. Ang nakita ko dito, kasi sabi dito, may unexpected blow of emotion happen mangyayari sa iyo. Lakasan mo yung loob mo at tatagan mo kasi may struggle. May mga bagay na kailangan mo maging patient. Sabi dito, may mga kailangan mo mag-forgive or kailangan mong maintindihan. Sa iba ganon. Yun ang sabi. Ibig sabihin, is nahando yung point kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong i-let go o ikat sa buhay mo, gawin mo. Sa iba naman sa inyo, is may mga bagay o sitwasyon na sinasabi na kailangan mong makita yung katotohanan ng sitwasyon para hindi mo pagsisihan yung at the end, yung mga bagay-bagay. Yun ang sabi. You need to be very careful when it comes sa lahat ng plano mo sa buhay mo. Yun ang sabi ha. Okay, parating sa'yo, may nakikita ako na hindi ko alam kung masakit ba ipin mo, sumasakit ba yung ngala-ngala mo, sumasakit ba yung panga mo, sumasakit ba yung gilagid mo, o baka naman may mga kailangan na magpa-cleaning, magpa-dental clinic, or maybe someone who's connected sa'yo, or baka may mga pananakit, ganyan, o kaya baka may mga dapat ayusin when it comes to your ano, bibig situation sa iba sa inyo. Gawin nyo na or who's connected sa'yo. Dito, may mga time daw na mananakit daw yung ulo, ay mananakit yung batok mo, balikat mo, balakang mo, or likod mo. Medyo ingat na lang din kayo sa nakita ko dito. Also, you were receiving something. Sabihin, may ma-receive ka. Either this is a money, gift, love, or tulong. Or vice versa, ikaw ito sa kanya. Andito rin yung point na may mga busy ba siya, universe? Meron akong nakikita na pwedeng yung iba sa inyo is mai-involve kayo sa isang lawyer, teacher, doctor, ano pa ba? Consultant, advisor, or pwedeng may tao na gusto niya magbigay ng advice sa'yo or ikaw ito sa kanya or magbigay ng suporta, ikaw ito o siya ito sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Babae, lalaki siya. Yun. And then also, may iba dito, alam mo yung point na either may hinihintay ka o may paghihintay ako na nakikita sa'yo, or pwede rin yung iba sa inyo is hindi nyo alam kung kakaliwa kayo, kakanan kayo, o didiretso kayo, pwedeng nahando sa, may nawala na, no? May namatay sa iba. Yun na nakikita ko. May mga sitwasyon na i-stagnant. May mga sitwasyon na wala ka nang magagawa or wala kang magawa. Pwedeng nahando sa point na yun, May mga sitwasyon na parang may nasira, hindi ko alam parang may nasira, may paglubha, or may paglala, o may panghihina. Parang may ganun. Hindi ko alam kung ikaw ito or someone is connected sa'yo, pwedeng nandun sa point ngayon, baka may sakit din kayo, o kaya is kung may mga tao na connected sa'yo, siguro medyo check nyo na lang din sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. Alam mo, merong tatlong opportunity. Merong tatlong opportunity na lalakpas sa buhay mo. 2 or 3, something. There's a loss situation also. Ibig sabihin, either mamimiss mo to or hindi magaganap in a good way, or hindi magiging maganda yung outcome, pwedeng nandun sa point na yon, or pwedeng may mga tension, madi-disappoint ka, or mga intense, mga emotional pain, depression, separation, pwedeng mga lungkot, kalungkutan, ganyan, hindi pagkakaintindihan. Basta meron sa iba sa inyo, tatlong kaganapan na sitwasyon na it will lose. Hindi ko alam kung ano iba-iba kayo iba-iba kasi yung sitwasyon nyo. As in, parang pangit yung outcome niya, ganun.
Kaya before mangyari itong, syempre, hindi ko naman sinasabi na, before mangyari yun, syempre, alangan naman makisawsaw kayo, porque sinabi ko yun, yun naman ang gagawin nyo. Syempre, umiwas na kayo. Halimbawa, sa pera mo, di ba? Halimbawa, sa pera mo. Ibig sabihin yung opportunity na yun, may dadating na opportunity sa'yo, tapos, wag mo na pababayaan yun. Kasi, pag pinabayaan mo yun, hindi ka naging organized, it will loss. Di ba? May mga sitwasyon o kaya may mga ibinibigay sa yung sign si universe pero ini-ignore mo lang 'yon, 'di ba? Hindi ka paniwalain or hinahayaan mo lang, hindi ka kumikilos or bahala na situation. Pwedeng dahil sa ginagawa mo 'yon, it will lose. Hindi siya magiging maganda yung outcome. Example ko lang yung para mas maintindihan niyo, okay? Kaya kung ako sa inyo is kailangan niyo rin na manindigan. May taong gusto mag-apology and gusto niya daw ng forgiveness. I don't know who. Meron ka na bang in-ignore, nilak, or reject? Sa iba sa inyo. Tingnan natin. Ay, may regret, ano? Disappointment, regret, may babae na nalulungkot. Naku, wala na atang tubig yung ano ko Pinag-uusapan ka or pag-uusapan ka to. Sa iba sa inyo, maraming kaganapang mangyayari sa iyo. Naririnig ko yung aking walang water. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mga tao na mataas yung pride. Rooster, rat, vulture, club. Iwasan mo yan. Or kung ikaw ito, syempre, wag mong gagawin kasi hindi rin naman siya ka-good. Iwasan mo yung ma-manipulate ka ng emotions mo. Iwasan mo yung mga taong bitter. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pagpaparaya. Ibig sabihin, di ba sabi ko nga kanina is forgiveness, then, di ba? Ganon. Well, nakita ko naman na kasi nandito ka sa peace and harmony and thankful Ibig sabihin, yun yung yun yung attitude mo, di ba? You always thankful handi yung grateful mo and gratitude sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Siguro kung hindi ikaw ito, siguro yung mga tao na ganun, iwas ka na lang sa kanila, no? Ganun. Or kung ikaw man to, siguro kailangan mo rin magparaya. Kumbaga yun ito, move on. Kumbaga na doon sa point na yun, no? Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede mo ikagalit, ikaapuot, o yung mga pagpapabaya. Iwasan mo yun. Iwasan mo yung ma-manipulate ka ng situation. Iwasan mo na hindi ka makinig sa mga advice ng tao and not to be sincere. Hindi ka magiging sincere sa mga bagay o sitwasyon na you want to grow, na you want to achieve, or mga bagay na gusto mong i-create, no? Nandun sa point. Nandun din kasi yung point na kailangan mong pag-aralan yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kasi yun yung ikakaunlad mo. Iwasan mo, syempre, yung bili ng bili, mas maraming lumalabas na pera, dan sa pumapasok, ganyan. Iwasan mo na hindi mo, iniisip mo naman din yung future mo, pero sa ngayon is mas isipin mo talaga yung future. Kasi pwedeng there's something happen into your life sa nakikita ko sa'yo dito na pwedeng kaganapan sa buhay. Okay? Ay, may traveling. May mga union ako nakikita. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng makapagpapigil sa'yo sa pagbabago mo sa buhay mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Saka syempre yung mga chaos, yung matataas ang ego, mataas ang pride, yung mga conflict, malaki o maliit, iwasan mo, mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yon. Yung mga disagreement, and makipagtalo at makipag-compete sa sitwasyon, medyo iwasan mo na lang. Kasi hindi makakatulong yung mga ganyan. Love. Love po, Taurus. Ano ba yan?
Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, maaring may makikilala ka by the internet or maaring may nakakausap ka na, no? Maaring iba dito is LDR, isa or dalawa, ako nakikita dito. Pero, ang nakikita ko dito, mag-ingat ka na lang din kasi ang nakikita ko dito is either isa dito or pareho sila hindi magiging kayo. Or pwedeng isa dito is may lihim. Dalawa pala sila, no? Tapos ikaw pala yung may lihim. Ano yun? Well, wag ka lang magmadali. Di ba? Kailangan pag-isipan, pag-aralan mo yung sitwasyon. Hindi lang porket na ang ganda-ganda ng mga sinasabi niya, na wag ka masyadong ma-overwhelm din. Kailangan be responsible din, ano, dito at mag-trust ka sa intuition mo talaga. Sa nararamdaman mo kung ano yung tama. Basta, nasa sa'yo naman daw yung decision na to eh. Kasi every move na gagawin naman natin, may learning eh, no? Pero may pag-iyak. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito. Yes, nagkaroon ng paghihiwalay, ano? Kung titignan ko to, itong relationship na to, naging matatag yung relationship na ito. Pwede kayo is 1, 6, 3, 14, 8, 10, 2, ganyan, or 11 kung ano man yan, or 4, no? Months, years, or araw man yan, ano? Matatag naman yung relationship na to in the past. Kumbaga, ang haba ng pasensya ng isa. Kung titignan ko dito is, andun talaga yung love. Kumbaga, andun sa point na yun, no? Yun nga lang kasi, nahandun sa point na nagkaroon ng attraction with someone. No, pwede nagkaroon ng third party o nagkaroon ng attraction sa iba. Or pwede rin naman kasi na hindi lang din kasi ikaw yung kinakausap niya in that time, baka may kinakausap pa rin naman siya iba at maaring yun yung naging problema na ikipinaghiwalay ninyong dalawa. Kasi may nagsikret o naglihim. Yun ang nakikita ko dito. Kung sa atin, babalik pa sa akin. Dito sa sitwasyon na ito, is nahandun yung point na they still spying you. No, nag-i-spy pa rin naman siya or pwedeng tinitignan niya yung social media mo if you have, o kaya nagtatanong-tanong siya sa makakakilala mo kung meron. Nandun sa point na yun, ano, ako nakita. Pero hindi kasi siya sa ganun na nagpipilit sa nakita ko ito. Parang hinahayaan niya si universe na mangyari yung sitwasyon. Parang pinaubaya niya kay universe. They allow the universe to take itong relationship na to. Parang nahandun siya sa point na yon. Yun ang nakita ko sa kanya. Kasi nandun din naman siya sa point na ano eh. Siguro kasi nandun yung point. Alam yung point na nagkakaroon siya ng on and off action and na nagkakaroon siya ng mga self-questioning sa sarili niya na bakit ganito, bakit ganyan, sana hindi na lang. Parang nandun siya sa point na yon. No, nakikita ko sa kanya. Parang naghihintay rin siya ng sign, kumbaga, na nandun siya sa point na nalo-loss of thought tong tao na ito. Yun. Pero wala siyang action na ginagawa eh. Wala pa sa ngayon. Okay. Pero gusto niya na ano, gusto niya pa isa pang pagkakataon. Nandun sa point na yun. Takot lang din siguro siyang magkaroon ng rejection, no? Pwede kung nagkakaroon na kayo ng connection nito, eh, it's your choice kung bibigyan mo siya ng chance or hindi. Yun. Kapag naman kayo, pag destined kayo, kahit na magkahiwalay kayo ng matagal na panahon, kung kayo talaga is kayo talaga. Ay, ano ba yan? Ibabalik at ibabalik yan sa'yo ni universe. Kung kayo is in a third-party relationship. So, may mga third-party relationship. Oo, meron. Kasi, is, there's a struggle, burden, problem, stress ako na nakita. Siguro isa sa inyo tahimik na lang din, ano? Or tumatahimik na lang din kahit na alam niya na, na may third party, pwedeng nahando sa point na yun. Yun na nakikita ko dito. Baka hando na lang din sa point na nai-stuck na lang din ng isa sa inyo. Pero darating yung time, magde-decide ng isa sa inyo. Pero ang nakita ko dito, may maghihiwalay. Pwede rin kasi, may maghihiwalay talaga, kahit anong sabihin ko. Pero, as in, meron. So, may ganun. Pero sana hiwag naman. Kung kaya mo pang tiisin, why not, di ba? Nandun sa point na yun. Nandun sa point lang na yun. Well, choice mo pa rin naman yan. Kung kayo naman is walang third-party relationship, matatag yung relationship na ito.
Matatag yung relationship, andun yung patient, give and take relationship, andun yung love, andun yung growth, andun yung effort and valuing, andun yung passion and attraction sa nakikita ko ito. Maybe pareho kayong patient itong taon na to. Nagkakaroon naman ng mga pagpaplano, napaka very responsible naman ng isa or both of you sa nakikita ko sa iba sa inyo. And then, ang nakikita ko lang din naman dito, parang hindi rin naman din kayo nagpipilit. Alam mo yun? Kung it happen, it happen. Parang na sinasabi niyo gano'n, it happen. If tayo, tayo. If, parang hinahayaan niyo na lang din si universe to give that direction. Nandun kayo sa point na yun. But it's good naman din. Kasi, si universe naman ang mag-aano sa atin yan. Tingnan natin ang iyong money and trabaho. Taurus. Sa iba dito, tumahak na ng ibang direction talaga yung tao. Either kinuha na siya ni Lord or talagang... Pero babalik eh. Kung kinuha siya ni Lord, babalik to. Pwedeng mag-reincarnate ito. No? Teka lang, titingnan ko yung alalahanin ko sa mga nawala. May reincarnation akong nakikita kasi sa situation. Medyo siguro mangyayari yun ng 4 to 5 to 6 years. Yung mga nawala. Money. Okay. When it comes sa mga walang trabaho dyan, sa mga walang trabaho naman sa inyo is siguro always kayo rejected. Sabay ganun eh. Kumbaga puro kabiguan yung situation. Medyo ingat na lang din kayo. And kung gusto niyo naman kasi ng mataas ang sahod, syempre, doon ka na lang muna sa mababa hanggat gusto mo ma-stock. O, di ba? Ando sa point na yun. Mahirap, alam ko naman na mahirap ang pag-apply. Pero syempre, pag masyado tayo naging mapili, mas lalong magiging malala yung sitwasyon natin kasi walang magpapasok na income, 'di ba? Andun sa point na 'yon. Kung kayo naman is may trabaho, kung kayo is may trabaho, ay maraming pagsubok. Ang nakikita ko dito, pwedeng nandun sa point na mahirap yung trabaho nyo or pwedeng nahihirapan kayo. May mga tao na hindi magkakaunawaan, may mga taong conflict, may mga taong may mga intense disappointment, kumbaga nahandon sa point na yun, or pwedeng sa trabaho man, madi-disappoint ka, or may mga tao ikaka-disappoint mo talaga sa trabaho mo, or sila sa'yo, mga ganong sitwasyon. May mga ikaka-depress ka, may mga ikakalungkot ka, yun ang nakikita ko dito. Well, sa iba sinyo, siguro andun na lang din yung point na kahit nahihirapan ka, nagtitimpi ka na lang din. Diba? Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, sa pera nyo, mag-ingat kayo sa pera nyo. Kasi there's a loss of money. Ako na nakikita sa iyo. Huwag kayong masyadong ng link or kung may mga makipag-communicate sa iyo, pwedeng mag-connect ang trabaho kasi trabaho is also connected with money. Yan, or sa money, mag-ingat na lang kayo, no? Yan, pwede kasi kayo is maloko. There's a loss of money kung may mga is pwedeng yung mga pag hindi kayo magiging balanse, mas mahihirapan kayo sa mga susunod na panahon. Kaya mag-ingat kayo kasi magsasuffer talaga kayo in a 2, 3, 4 years kapag hindi nyo nagawang balansehin yung pera nyo as in. Sa nakita ko sa inyo. Kailangan yung balansehin yung sitwasyon nyo kasi lahat to mababali wala. Yung mga ipon nyo, lalabas yan ng lalabas. Mag-ingat na lang kayo. Diba? Tsaka yung mga, sabi ng mga link-link, or if you have bad habit ka, diba? Kapag may mga nag-offer, na sa tingin mo is hindi maganda, isipin mo din naman maigi kung tama o mali. O kaya, pag may mga nambobola sa'yo, kumakausap sa'yo, kasi basta loss of money to ha, ingat ka. Kung masyado ka magastos, ingat ka. Kung may mga gagawin kang hindi tama, it's your choice, diba? Kasi heartache ito, kumbaga is basta hindi maganda. It's more on painful yung money na nakikita ko sa dito. Kaya it's depend on your action ito pagdating sa pera.
Pag nag-aksyon ka ng tama, mas magiging maganda, 'di ba? It's up to you to make it happen eh. Nandun sa point na yun eh. Kasi may darating din naman sa iyo eh, no? May darating sa iyo na opportunity na makapagpapabago ng buhay mo. Ay, may bahay. Bumili ka ng bahay? Either iba dito bumili ng bahay, gustong bumili ng bahay, apartment, magpagawa, magpa-renovate, ano, sa iba sa inyo. Huwag naman sana magsanla ng bahay. Medyo mahirap na yan. Yun ang nakikita ko. Sa iba sa inyo, meron daw kayo, may mga iba dito lupa. Yun ang nakikita ko sa inyo dito, ha? Ano, ingatan nyo yung pera nyo. Pero may mangyayari daw sa'yo na ikakaunlad mong muli. Yun ang sabi. Either there's a project or may mga gagawin kang action or kinakailangan mong umaksyon ng tama and yun daw yung makakapagtulong sa'yo. Pero kung itutuloy-tuloy mo yung pag-loss ng money, yan. May mga bagay din kasi kailangan mo daw baguhin sa sarili mo. May unfinished business ka. Ingat ka na lang, no, pagdating sa pera. Tsaka wag ka masyadong magtiwala. As in. Kasi, you will lose. As in. Pag-isipan mo, minsan may mga time kasi na hindi mo nagagamit yung katalinuhan mo, yung karunungan mo. Gamitin mo din minsan yung talino mo, okay? Yan. Arigatou namaste, God bless.